Mga kabaksbol, una sa lahat, ano ang basihan para masabing na daya ang isang boksingero? Para masabing may daya, kailangan umanong may malinaw na ebidensya ng mga sumusunod. Malinaw na panalo ng isang boksingero base sa suntok, puntos at kontrol sa laban. Hindi makatwirang scorecards ng mga hurado, kakaibang kilos mula sa referee o officiating body. May indikasyon ng paboritismo o manipulation sa resulta. Panunood sa laban. Pacquiao versus Mario Barrios. Kung napanood mo talaga ang buong laban ay mapapansin mo, si Pacquiao ay may aktibo, mas mabilis ang galaw, at marami ang kanyang flurry ng suntok. Parang bumalik yung dating flash na Pacquiao kahit may edad na siya. Si Barrios naman ay mas bata, mas malaki, at nagpakita rin ng composure. Tumama siya ng mga solidong counter punches at hindi basta-basta bumigay. Pero kung titignan mo ang mga rounds, maraming boxing analyst ang nagbigay ng mas maraming rounds kay Pacquiao, lalo sa middle rounds kung saan naging dominante siya sa footwork at combinations. Scorecards at kontrobersya. Ang opisyal na scorecards ay nagpakita ng majority draw. Judge 1, umiscore ng 115 to 113 kay Pacquiao. Judge 2, 114 to 114 draw. Judge 3, 114 to 114 draw. Ibig sabihin, dalawang hurado ang nagbigay ng tabla at isa lang ang pumabor kay Pacquiao. Ang tanong, makatwiran ba ito base sa performance sa ring? Ayon sa maraming independent boxing analyst at mga international commentators, mukhang lamang si Pacquiao sa laban. Marami ang nagsabing kahit hindi siya nakapag-knockout, dapat sana'y panalo siya sa puntos. Dito naman tayo sa reaksyon ng publiko at boxing community. Fans ni Pacquiao, galit at dismayado. Sabi ng iba, pinakawala ng panalo dahil hindi na siya golden boy ng boxing. Boxing experts, mixed opinions. Pero marami ang nagsasabing it was a close fight but Pacquiao edged it. Si Pacquiao mismo ay hindi nagreklamo gaya ng dati, pero halatang bitin sa kanyang katawan ang resulta. Konklusyon, nadaya ba si Pacquiao? Oo, posibleng nadaya si Pacquiao. Hindi sa halatang garapalang paraan, kundi sa tahimik, teknikal na paraan. Hindi ito tulad ng mga dayaang laban na halata agad. Halimbawa, Pacquiao versus Bradley noong 2012. Pero base sa galaw, accuracy at ring generalship, may sapat na dahilan para sabihing si Pacquiao ang dapat nanalo. Draw ang naging hatol, pero sa puso ng maraming fans at eksperto, panalo si Manny. Final thought, sa edad ni Pacquiao at laban sa mas batang Barrios, ipinakita niyang kaya pa niya sa elite level. Pero sa mundo ng boxing na puno ng politika, minsan hindi sapat ang galing. Kailangan din ang impluwensya. Kung may natutunan tayo sa laban na to, ito yon. Minsan sa boxing, hindi lang suntok ang kalaban mo, kundi ang sistema mismo. Talagang si Coach Boboy Fernandez ay labis na emosyonal pagkaraan ng resulta na majority draw kay Manny Pacquiao laban kay Mario Barrios. Ayon sa mga ulat, ay hayag niyang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya at paniniwalang panalo talaga si Pacquiao. Hindi nag-atubiling sabihin ni Boboy na talaga namang panalo ang laban para kay Pacman. At ramdam niya ang sakit ng hindi pagkatanggap ng tuloy-tuloy na panalo. Mukha ding hindi niya pinalampas ang desisyon at tahasang sinabing hindi patas ang pagkakabigay ng scorecard sa laban. Sa madaling salita, nagpapakita si Coach Boboy ng matibay na paninindigan sa panalo ni Pacquiao. Sabay ang sama ng loob sa naging ruling ng mga hurado. Maraming boxing legends at eksperto sa mundo ng boxing ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkabigla sa naging draw na resulta ng laban ni Manny Pacquiao versus Mario Barrios, lalo na ang mga haligi ng boxing na matagal nang sumusubaybay sa karera ni Pacquiao. Freddie Roach, isang legendary trainer ni Pacquiao, bilang matagal na coach at malapit kay Pacquiao, panig siya kay Manny at hindi magugustuhan ang desisyon ng mga hurado. Oscar De La Hoya, ang boxing legend and promoter. Si De La Hoya kahit minsan rin naging kalaban ni Manny ay naging vocal sa kanyang suporta sa mga fighter na nilalamangan ng mga sistema ng judging. Mike Tyson, isang former heavyweight champ, si Tyson ay kilala sa kanyang diretso at matapang na opinyon. Kapag sa tingin niya ay malinaw ang panalo, hindi siya natatakot magsabi. Nonito Donaire, Filipino world champion. Bilang kababayan ni Pacquiao, Chuck, naramdam ni Donaire ang pagkadismaya ng buong sambayan ng Pilipino. Timothy Bradley, ang dating kalaban ni Manny, ngayon ay analyst. Si Bradley ay naging kritiko at supporter ni Pacquiao sa iba't ibang punto ng karera nila. Pero bilang analyst, mas objective ang pananaw niya at sa tingin niya ay panalo talaga si Manny, kaya diretsahan niya itong sinasabi.